Hello mga ining, mga utoy at mga marites na katulad ko pero sosyal na dito sa Renasalud Philippines. At pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutan na mag-like and subscribe. At ngayon, medyo marami tayong mapapag-usapan pa rin tungkol sa mga kagandahan, kundi sa mga intriga, at higit sa lahat, ako ay natutuwa at maraming tumanggap sa aming episode ng aking tiyahin na si Ricky Reyes. Kaya sa susunod, abangan ninyo, mas tatalakayin namin, malawak na talakayan tungkol sa buhay, hindi lamang sa amin dalawa, kundi marami kami pag-uusapan. Pero bago anything else, pasensya na muna kayo ha, nandito ako sa shop ko na pero ang gulo-gulo dahil busy ako sa paggagawa ng damit para sa show ko bukas. Ito po yung show na organized sa mga sosyal na mga Ilocana nang galing sa norte. At dito, gusto nilang ipakita ang kagandahan ng kanilang hobby o ang kanilang fabric na talaga namang pwede nang ipagmalaki sa buong daigdig. Ang Inabel na nagbuhat di lamang sa Ilocos region, kundi pati na sa Abra, sa Kalinga, lahat po ng mga hobby na talaga naman na matutuwa kayo pag nakita ninyo na ginawa namin. So, for the meantime, dyan muna kayo. Pero tandaan nyo ha, mamaya, later, pag-uusapan natin yung isang issue na napakatagal na nangyari, binabalik pa, parang bangkay na hinuhukay galing sa libingan. At ito yung issue na nasabi ko daw tungkol kay Winwin Marquez. Meanwhile, pag-usapan muna natin ay ang, syempre, beauty contest. Alam mo naman yung hot topic lagi natin. At alam naman natin na malapit na naman ang beauty contest season. At nag-uumpisa na ngayon ng mga bawat probinsya at mga, na filled in ng kanilang mga candidates for Miss Philippines Universe. At unahin natin ngayon dito ay ang pagkapanalo nitong recently ni Eloisa Jawud na sinasabi na siya isang psychology graduate at international model. Totoo po yon. Hindi siya nagsisinungaling. International model talaga siya dahil lagi po siya kasama ko sa lahat ng aking mga international fashion shows all over the world. Nakapunta na siya ng Amerika, New York, lahat ng puntahan ko, nakasama ko siya. Nakasama ko siya sa Europe, nakakailang beses na siya paikot-ikot na sa Europe at saka syempre dito sa mga Middle Eastern countries like mga Dubai, etc. Totoo po yun, hindi siya nagsisinungaling. Si Eloisa, ang masasabi ko po isa siyang nasa kanya yung angking kagandahan. Napakaganda. Para sa akin, kaya ako siya kinukuhang model. Dahil kahit saan ko siya dalahin, all over the parts of the world, napapansin ng kanyang kagandahan. Ang ganda talaga ng mukha. Iba yung pagkakalilok ng korte ng kanyang mukha. Ang mata niya malamlam, napakaganda. At alam niyo kapag siya ay magmo-model sa akin, ang una kong laging sinasabi sa mga makeup artist ko, ilabas ninyo ang mukha dahil maliit, maganda ang shape. Nasa kanya ang tunay na ganda, hindi retokado. Kaya huwag ninyong gagawin sa kanya in my fashion show pagkalalaking hair. Dahil hindi ako naniniwala sa buhok na puro extension. Maganda ang buhok niya as is. Makapal, itim, saka straight. Ang gandang pag nakalugay lang siyang ganyan, ang ganda-ganda na niya. Kaya hindi ako masyadong komportableng makita siya na napaka-big hair. At ang makeup, sa ganda na niyang yon, hindi na kinakailangang iritoke or ibang
Kasi may tendency kasi na-excite masyado ang mga makeup artist, parang gusto lang ibahin ang mukha at gaya sa mga Latina, or maraming bagay silang iniisip na masyado sila naki-carried away ng kanilang emotional talent, kung mayroong bang ganun salita. Kasi yung talent nila, alam nila, very talented sila. They could create something new. Pero not for Eloisa. Para sa akin, si Eloisa is a epitome of a beautiful Filipina na hindi kinakailangang baguhin ang kanyang look, yung kanyang mukha. Ang suggestion ko lang kay Eloisa is, palibhasa, mabait na bata, mabait na anak, nandun pa rin sa kanyang pagiging mahiyain. Hindi pa rin, wala pa siyang angas. Yung pagiging mahiyain niya, yung mga tipong, opo, nandito na po ako, yes po, tama na yon. Kasi pagka ikaw ay beauty queen, kailangan lahat ng bagay na gagawin mo, may angas ka, may gigil ka. Pag nagsasalita kang ganon, kailangan may confidence ka talaga at empowered ka na talaga, matapang ka, lahat ng sinasabi mo, pangangatawanan mo. Kaya dapat yon ang kailangan kay Eloisa. Tama na yung pagiging, hi po, sweet girl po. Tama na muna yung kanyang look sa Watsons. Di ba siya yung parmasyotika na nakasmile, nakangiti, na lahat minahal siya ng tao dahil sa kanyang ngiti na yon. Pero that is, nag-i-endorse siya ng gamot, nag-i-endorse siya ng health. Pero this time, iba lang endorsement na gagawin niya. Kailangan talaga dito, matapang na siya dito dahil ang mga makakalaban niya talaga dito talagang pang-entablado ano na ito, kumbaga sa kuwan world war na ito dahil sa pandaigdig na platform at stage na ang pupuntahan niya. Hindi na ito dito sa atin lang sa Pilipinas. So, yun lang ang advice ko sa kanya. Pero kung ganda ang pag-uusapan, napakaganda niya, matangkad, maganda ang korte ng katawan, at higit sa lahat, maganda ang kanyang moral values. I can attest to that. Alam na alam ko yan. At may isa pa rin ako na anak-anak at ining-iningan na kasama ko lagi sa aking lahat ng paglalakbay sa buong mundo, na si Katrina Llagado. Alam mo naman natin na si Katrina medyo thespian na sa beauty contest. Siya ay isang nanalo na din siya, runner-up siya, tapos nagka-title na din siya noon sa Miss World. Kaya malaki na din ang kanyang ungos sa mga kalaban niya. Kay Katrina, ang ganda rin ng face. That's one thing I can say. Lahat ng pinagdalang ko niya all over the world, pinupuri talaga. Sinasabihan siya na ang sexy mo, ang ganda mo, at ang lakas ng dating. Ang personality niya, malakas. Pagka nakapag-usap na siya sa mga ambassadors, nandoon ang charm, nandoon yung pagiging diplomatic look niya, kung meron man diplomatic look. Enjoy na enjoy siyang kausap ng mga matataas na tao. Ang masasabi ko andun sa kanyang katangian na yon, ang ikapapanalo din yan. And of course, dahil nag-graduate naman siya ng magna cum laude sa Lasal, sa Taft Avenue, palagay ko advantage niya yon. Dahil pag halimbawa, scholastically bright ka, nasa iyo lahat ng katangian na isang magaling na mag-aaral, it follows. Si Katrina, siyempre, andun yung personality niya, nandun ang yung katangian niya na kagandahan. Ang napapansin ko lang, may tendency ito, pag pinabayaan, na medyo tumaba, lumaki ang mga bewang. So, dapat yun ang aalagaan niya. Kinakailangan talaga na i-maintain yung kanyang whistle-bait body. At alam ko ang natutunan niya
from the last contest na sinalihan niya na she almost won the contest dahil everybody was expecting her na title siya nun eh. Pagdating ba naman sa sagot, naloka ako. Sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang boyfriend, wala nang isinama yung kanyang boyfriend sa kanyang mga journey in life. So, parang nawala yung direksyon ng sagot niya bilang isang beauty queen. Kaya, I'm sure she learned that lesson. And alam ko na dahil magaling siya, scholastically bright, I'm sure sa next competition na gagawin niya, alam na niya kung saan siya nagkamali before. Kaya malaking bagay yon. I'm sure this time, mananalo na yan. Magaling na yan. At again, I will be very, very happy dahil naging very, very close kami, katulad ni Eloisa. Eto na. Ang sinabi ko sa inyo kanina na pag-uusapan natin tungkol kay Winwin Marquez na isa sa mga frontrunner din ito ng Miss Philippines Universe. Alam ko, sasali din siya doon eh. Kaya maingay na ang kanyang pangalan ngayon. At isa sa mga kinakalkal, yung mga sinabi ko nung araw, ewan ko ba kung makakatulong naman yun. Ito talaga mga intrigera na ito. But anyway, nasabi ko po yon. Pero kailan ko ba sinabi yon? Di ba nung siya sumali, first sali niya yon sa Binibining Pilipinas, na naging 15 finalist siya doon. Ang tanong kasi sa akin is kung may karapatan, kung tipong beauty queen ba how do I fare her as a candidate to win the contest? Alam naman niyo ako, may pagkadire-diretso ako, alam mo, pagka-transparent ako. Una-una, pag sinabing beauty contest, ang unang tinitingnan ko, height, yung pag tiningnan mo sa entablado, kaya na niyang maglakad siya mag-isa sa buong entablado, kuha na niya yung attention ng audience, saka ng mga judges. In the case of, ni Winwin noon, nasabi ko yun, dahil maliit siya noon eh. Di ba number 40 siya noon? So, ibig sabihin, on, ang arrangement, alam ko, parang mountain. So, yung nasa dulo, yun ang smallest. Paano naman mananalo yung gano'n? Kasalanan ko ba naman kung sabihin ko yun na hindi naman talaga siya tipong beauty queen? Pero take note of this hindi ako pwedeng magsalita ng any derogatory remarks about her because I am a friend of Joey. Of course, si Melanie, kaibigan ko. Si Alma, kaibigan ko rin. So, wala akong, alam mo, ang interpretation ng tao is out of context doon sa aking gustong iparating. Ang konteksto ng aking salita doon is siya'y maganda. Ang tanong sa akin kung beauty queen ang pinag-uusapan, syempre hindi dahil kulang nga sa height, maliit pa, hindi pa siya yung mold ng beauty queen. Pero sinabi ko yun na maganda siya na mag-artista. Pagpatuloy niya yung pag-aartista niya dahil nasa kanya yung sexiness ng kanyang ina na si Alma Moreno. At saka, syempre, andun yung talent ng kanyang magulang na si Joey, saka ng kanyang tita na si Melanie. Kaya, wala akong intensyong masama doon sa sinabi kong yun. Huwag kayong ganyan. Huwag niyo kami pag-aawayin, magkakaibigan kami. Diba? Kaya ngayon, nakita ko si Winwin recently lang doon sa wedding ng aking pamangkin dahil kaibigan ng aking pamangkin sa immigration, ang asawa ni Winwin, at ganda-ganda ko sa kanya at ang katawan. Parang hindi pananay or whatever. Ang ganda niya, as in mold. Ako ngayon, talingin ninyo ako, pwede na ba siya maging beauty queen? Sasagutin ko, oo. Ngayon, yes. Oo. Magkakamero pa ba ng issue yan? Kaya, Winwin I'm so sorry kung na-hurt ko ang feelings mo noon. Pero I don't mean it the way people would think, the people would interpret my words for it. I'm so sorry for that.
But anyway, I wish you luck and wow, para ang hihigpit ng mga kalaban ninyo. Kayo ang hihigpit ng labanan ninyo. But anyway, may the best girl win. Kaya mga tutoy, mga ining, abangan ninyo ha sa susunod. Pagpapatuloy namin ang aming ginagawa ng aking lola na si Mother Ricky. At ito ang next, ito ang part 2 na asahan ninyo na mas marami kami pag-uusapan dito, mas maraming daldalan, matutuwa kayo, masasaya kayo, tulad ng pagkasaya ninyo ngayon kasi napatunayan ko talaga na masaya itong episode na ginawa namin ng friend ko si Ricky Reyes dahil nanggaling ako ng New York, nanggaling ako ng Europe, lahat sinasabi nila sa akin, you are the one. Yes, I am the one. Lapos siyempre, dadagdagan lang, you are the one with this hairdresser. Yes, he is the hairdresser, I am the designer. Kaya, because of that, na kahit hindi namin kilala yung mga tao na yun, napapanood namin, natutuwa kaya nagbala kami ng part 2. Kaya abangan ninyo yun ha. Kaya mga tutoy, mga ining, abangan ninyo ang aming masayang talakayan tungkol sa buhay ng inyong lola na si Ricky Reyes dito lamang sa Renesalud, Philippines.